ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po lahat ay tumayo na po sapagkat tayo po'y darako na po sa pagkinig ng banal ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ito po'y dadalhin ating po beloved co-preacher Mark Newell. Praise the Lord. Amen. God bless you po, beloved co-preacher, Brother Albert Arevalo. Tayo po'y manalangin sa ating mahal na Panginoon. Dakila't mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unat panalangin ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Valdez Wada Almeda. Mahal na Panginoon, maraming pong salamat sa iyong paglingap, sa iyong pag-ibig, sa iyong kagandahang loob, sa bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, talong higit sa iyong napakatamis at banal na presensya, pinadarama mo sa amin, nagbibigay ng kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso't kaisipan, mahal na Panginoon. Ngunit bago ang lahat, bago po kami magpatuloy pag-aral ng salita, muli kami humingi ng tawad sa lahat ay makasalanan, pagkukulang na pagbigyang kahinaan. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, nabuksan mo ang aming espiritual na pangunawa. Gamitin mo po ako, mahal na Panginoon, daluyan ang pagpapalang espiritual na sagalang sa akin. Ako'y walang magagawa, sa iyo lamang kumaasa. Ikaw po, mahal na Panginoon, ang maglagay ng mga katagang lalabas sa aking mga labi. Itago mo ko sa likuran, ikaw ang makita at maitaas. At sa unat panalangin ng aming minamahal at ginagaraman na Pastor, sama-sama naming sinasaway na manguling hadlang gawa ng kawit, demons of unbeliefs and doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maupo po tayo mga minamahal, praise God. At bago tayo magpatuloy, I want to give the highest praise, glory, and honor, and thanksgiving and majesty to our dearest Jesus Christ, the creator of the heavens and the earth. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Valdez Almeda, the end-time prophet of our loving God, and I always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Praise God. At papaabot din po ng magandang hapon to the beloved children, the whole Almeda family, praise the Lord. Maging sa ating po mga live webcast viewers na nakaantabay sa mga oras na ito. God bless you so much po. Pagpalain kayo natin ng Diyos. At pagpapaabot din po ng pagbati ng magandang hapon sa ating beloved ordained preacher, sa po ng kanyang mga mahal sa buhay. Gayon din sa lahat po ng kapwa manggagawa, kapwa mangangaral, elders of the church, sa lahat po ng instrumentalists, beloved choir members, sa lahat ng ginagamit sa balaubasan ng mahal na Panginoon, at sa inyo po, mga minamahal, na mainit na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Mapagpalang hapon sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan muna natin ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kukunti na lang po ating oras, mga minamahal, kaya makinig na po tayo sa ating pag-aralan. Praise the Lord. Ito po niloob ng ating mahal na Panginoon na ating pag-aralan sa hapong ito. Pinamagatan po nating Encounter with God, mga minamahal. Encounter with God sa Tagalog, pakikipagtagpo sa Diyos. Pakibasa po ang ating teksto, Exodus chapter 3, verses 4 up to 6. Pakibasa po. Amen. Dito po sa mga aklat ng mga Exodus, Kapitulo 3, may talatang 4 hanggang 6. At kanyang tinanggap sa kanilang kamay, at niyari sa pamamagitan ng isang buril, at ginawang isang guyang binubo. Excuse me po. Exodus chapter 3, verse 4 up to 6. At 3. Excuse me. Dito po sa Exodus, Kapitulo 3, may talatang 4 at 6. At nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moises, Moises! At kanyang sinabi, narito ako. At sinabi, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang iyong pangyapak ng iyong mga paa, sapagkat ang dahong iyon ay kinatayo ng banal na lupa. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong mga ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moses nga ay nagtakip ng kanilang mukha sapagkat siya natakot na tumingin sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mga minamahal. Word of God po yan, mga minamahal. God bless you for the reading of the Holy Word. Mga minamahal ko, ang Diyos po yung magpapala ng kanyang banal na salita. What happened, mga minamahal? What happened when we encounter God, mga minamahal? Ano ang nangyayari sa tuwing nakakatagpo natin
ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga susunod na mga talatang ating babasahin, mga minamahal, narito lahat ang mga halimbawa ng mga taong nakatagpo ang Diyos face to face sa iba't ibang kapamaraanan, mga minamahal. Una, si Moises, mga minamahal. Ano ang nangyari kay Moises? Nang kanya pong makatagpo ang Diyos, harap-harapan sa pamamagitan po ng isang punong umaapoy o sa pamamagitan ng burning bush, mga minamahal. Mapapansin po natin, mga minamahal, sa mga talatang binasa natin, na bago po natin makatagpo ang Diyos, mga minamahal, kasi mga minamahal, si Moises, bago niya po makaharap ang Diyos, marami siyang katanungan sa kanyang buhay. Marami siyang tanong sa mahal na Panginoon na kung bakit parang hindi tinutugon ng Diyos ang iyak ng mga Israelita sa kanilang pagkakaalipin, mga minamahal. Marami siyang gustong itanong sa Diyos, kaya gusto niyang makatagpo ang Diyos, mga minamahal. Kaya isang araw, mga minamahal, nagkaroon ng pagkakataon si Moises na makaharap ang Diyos harap-harapan sa pamamagitan ng isang punong umaapoy, mga minamahal, na hindi nasusunog ang mga dahon at sanga. Everybody say, Amen. God manifests Himself as a burning bush, mga minamahal. So, mga minamahal, bago pala natin makatagpo ang Diyos, mga minamahal, kinakailangan pala tayo po ay maging banal muna sa Kanyang banal na harapan. Everybody say, Amen. Sa talatang ating nabasa, ang sabi doon, mga minamahal, kay Moises ng Diyos, nang siya'y nagsasalita, Moises, huwag kang lumapit. Alisin mo muna ang iyong pangyapak o ang iyong sandalyas dahil ang iyong lupang tinatapakan ay isang dakong banal. Kasi mga minamahal, noon, yung sandalyas ng mga Israelita, marumi. Kasi literaling marumi, hindi lang ginagamit na pang yung kanilang sinusuot sa kanilang mga paa kapag sila'y naglalakbay, mga minamahal. Kaya yung burning bush, kung saan siya nakatayo, mga minamahal, kung saan naroon ang mahal na Panginoon, naging dakong banal yun, bagamat yun ay lupa din naman, mga minamahal. Kaya nga, bago kinausap ng Diyos si Moises, bago nakipag-ugnayan ang Diyos kay Moises, ang sabi niya, alisin mo muna ang iyong pangyapak. Ang simbolo nun, mga minamahal, ang ibig sabihin na aking pinakamamahal na Panginoon, Moises, maging banal ka muna bago ka makipag-ugnayan sa akin. Everybody say, praise the Lord. Sa ating panahon, mga minamahal, yung simbolo ng sandalyas na pinaalis kay Moises bago siya nakipag-ugnayan sa Diyos sa ating panahon, yun ang kondisyon ng ating mga puso. Bago tayo lumapit sa Diyos, bago yung makipag-ugnayan ang Diyos sa atin, bago natin makatagpo ang Diyos, mga minamahal, kinakailangan banal muna ang ating puso at kaisipan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say Amen. Sabi ng Biblia sa aklat ng Isaiah, hindi na natin basahin, dahil sa ating karumihan at kasalanan, itinatalikod ng Diyos ang kanyang muka sa atin. Ibig sabihin, hindi makipagtagpo ang Diyos sa atin hanggat tayo ay hindi banal at malinis sa kanyang banal na harapan. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, nang si Moises inalis niya ang kanyang pangyapak, siya ay naging karapat-dapat na humarap sa harapan ng Diyos at nagsimulang makatagpo ang Diyos at nakipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Pero bago nakatagpo ni Moises ang Diyos harap-harapan, mga minamahal, sa pamamagitan ng burning bush, sino ba si Moises? Si Moises, mga minamahal, siya po ay isang dating prinsipe ng Egypt. Alam natin ang kwento, mga minamahal. At dumating ang panahon, mga minamahal, na si Moises ay natuklasan niya, siya mismo na hindi po siya Egyptian. Kaya ang nangyari, mga minamahal, iniwan niya yung kanyang pagiging prinsipe, niyakap niya yung kanyang pagiging Israelita, mga minamahal ko. At nang malaman din ito, mga minamahal, ng mga Egyptian, ang ginawa kay Moises, siya po ay itinakwil, pinalayas doon sa kaharian ng Egypt, mga minamahal. At si Moises ay napadpad sa isang lugar na kung saan siya ay namuhay ng ordinaryong tao na lamang, mga minamahal. Siya ay nagpapastol na lamang ng tupa. Kung titignan natin, siya ay ordinaryong tao, wala na siyang kayamanan, wala siyang kapangyarihan, wala na siyang ari-arian. Mga minamahal, hindi gaya nung siya ay nasa Egypt bilang prinsipe. Marami siyang ari-arian, marami siyang tauhan. Subalit nung siya ay pinalayas, mga minamahal, sa Egypt, siya ay naging ordinaryong tao na lamang at isang nagpapastol na lamang ng tupa.
Ngunit mga minamahal, nang kanyang makatagpo ang Diyos, mga minamahal, si Moises po ay nabago ang kanyang katayuan. Everybody say amen. Yung ating pinag-aaralan ngayon, mga minamahal, ano ang nangdakilang nangyayari kapag ating nakakatagpo ang Diyos? Ano yung nangyayari? Ano yung meron? Ano yung ating makukuha sa tuwing makakatagpo natin ang Diyos? Si Moises, mga minamahal, nabago ang kanyang pagkatao. Siya po, mga minamahal, ay ginawang propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga Israelita nang makatagpo niya ang Diyos. At si Moises, mga minamahal, ay ginawang instrumento ng Diyos bilang solusyon sa napakatagal ng problema at pagdurusa ng bayan ng Israel. Everybody say, amen. Kung titignan natin yung kalagayan na nangyari kay Moises dito, mga minamahal, sa tuwing pala tayo ay nakikipagtagpo sa Diyos, mga minamahal ko, marami ang nababago sa ating pagkatao, mga minamahal. Meron tayong nakukuhang something great sa kapag ating nakakaharap ang Diyos, ating nakakatagpo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Merong mabuting nangyayari kapag nakakatagpo natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan hindi lamang natin nakikita, mga minamahal, pero ang katotohanan, kapag Biblia at salita ng Diyos ang ating pinagbasihan, sa tuwing nakakatagpo natin ang Diyos, there is something great, mga minamahal, na nangyayari sa ating buhay, sa ating pagkatao. Mapalakpakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Tayo, mga minamahal, sa tuwing nakakatagpo natin ang Diyos, tayo rin naman ay nagiging solusyon sa problema ng iba. Gaya ni Moises, naging solusyon siya ng problema ng Egypt o ng bayan ng Israel. Tayo din naman, mga minamahal, nagiging solusyon tayo. Sa tuwing ating nakakatagpo ang Diyos, tayo ay ginagamit din naman ng Diyos na instrumento na solusyon sa problema ng iba. Sa iba't ibang kapamaraanan. Maaring sa isang kapwa natin, sa isang kapatid natin, sa isang kamag-anak natin, mga minamahal, na tayo ay gagamitin ng Diyos na solusyon sa kanyang problema, yung ipinapanalangin ng taong iyon na katugunan, ikaw pala ang gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Biblikal, nangyayari sa Biblia at hindi malabong mangyari sa ating kapanahunan, mga minamahal. Saan pa tayo nagiging solusyon? Nagiging solusyon din tayo sa mundong ito, sa mga tao, sa sanlibutan. Bakit? Sa tuwing tayo humahayo, mga minamahal, ipinangaral natin ang mabuting salita ng Diyos sa mga may karamdaman. Kapag sila'y nanampalataya, sila'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo'y nangangaral ng salita ng Diyos, ipinangaral natin ang mabuting balita sa mga masasamang loob, sa masasamang tao, sa mga drug addict, drug pusher, na salot ng lipunan, mga minamahal. At kapag sila'y nanampalataya sa salita ng Diyos, binago ka ng buhay na solusyonan ang problema ng mundong ito. Sinong ginamit? Tayong mga Kristiyano, tayong mga nakapagtagpo o nakipagtagpo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, sa tuwing nakakatagpo natin ng Diyos, there is something, miracle, happen, mga minamahal. May nangyayari talaga. May mabuting nangyayari. Kung titignan natin mainam, sa tuwing nakakatagpo natin ang Diyos, may mga problemang nalulutas. May mga karamdamang gumagaling. Everybody say praise the Lord. Diba? Si Moises, noong nakaharap niya ang Diyos sa pamamagitan ng punong umaapoy, ano yung problemang nalutas? Napakalaking problemang nalutas. Problema ng bayan ng Israel, mga minamahal. Kaya hindi yan malabo sa ating kapanahunan. Mga minamahal, mamaya malaman natin paano ba natin kinakatagpo ang Diyos sa ating kapanahunan. Pakibasa po, Genesis chapter 32, 24 up to 28. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 32, versikulo 24 hanggang 28. At naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kanya, ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya. At ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mabasbasan. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob, 28. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. God bless you pa sa pagkabasa. Sa talatang ito, Jacob encounter with God. Si Jacob, mga minamahal,
nakatagpo niya ang Diyos. Hindi lamang nakatagpo, ang sabi ng mga talatang ating binasa, siya po ay nakipagbuno sa Diyos. Yung anghel, mga minamahal, yung lalaki na nag-anyong anghel, sa huling talata, doon natin nakuha yung sagot na sinabi si Jacob ay nakipagbunyagi sa Diyos. Kumbaga sa ibang translation, Jacob wrestles with God. Everybody say amen. Na makatagpo ni Jacob, mga minamahal, ang Diyos, siya po ay pinagsumikapan ni Jacob na mapagtagumpayan. Hindi madali makipagbuno sa Diyos, mga minamahal. Hindi madali, mga minamahal. Kaya nga, nung ang sabi ng Diyos sa kanya, bitawan mo ako, magbubukang liwayway na. Kasi hindi siya pwedeng makita, pwedeng makita ang Diyos. Ano ang sinabi ni Jacob? Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ibinibigay o hanggat hindi mo ako binabasbasan. In other translation, basbas meaning, hanggat hindi mo ako pinagpapala. Sa ating kapanahunan, hanggat hindi mo tinutugon ang aking mga dalangin. Everybody say amen. Pag-aralan po natin ang senaryong ito, mga minamahal. Bakit ba binasbasan ng Diyos si Jacob? Mga minamahal, dahil ba si Jacob ay matuwid? Mga minamahal, kung titignan natin, si Jacob ay isang mandaraya. Yan ang kanyang karakter. Si Jacob ay isang manlilinlang, mga minamahal. Diyan kilala si Jacob. Pero bakit binasbasan siya ng Diyos? Ano ba yung ating nakita sa talatang ating nabasa? Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal, ang Diyos, wala siyang pakialam sa iyong nakaraan. Kahit ano ang iyong kahinaan, kahit ano ang nagawa mong kasalanan, basta't ipinakita mo sa Diyos na porsigido ka na makamit mo ang iyong dalangin, ibibigay yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Napakahalaga sa Diyos yung perseverance, mga minamahal. Nakita ng Diyos kay Jacob yung perseverance sa pagtsatsaga na makipagpunyagi sa kanya. Kahit si Jacob ay nasaktan. Sabi, hinipo ng Diyos ang kanyang kasukasuan. Masakit yun, mga minamahal. Pero hindi pa rin siya binitawan. Hindi binitawan ni Jacob ang Diyos hanggat hindi siya binasbasan. Sa ating panahon, mga minamahal, bagamat yung panalangin mo napakatagal na, yung prayer mo minsan masakit na, wala bang katugunan, huwag mong bibitawan yung prayer mo hanggat hindi binabasbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makipagbuno ka sa Diyos kahit anong kalagayan mo, kahit anong problema mo, yung panalangin mo, huwag mong bibitawan hanggat hindi ka binasbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kung tutuusin, hindi babasbasan ng Diyos si Jacob, mga minamahal. Kaya tinanong siya, ano ang pangalan mo? Ang sabi ni Jacob, Jacob ang aking pangalan. Sabi ng mahal na Panginoon, mula ngayon, hindi ka natatawagin Jacob. Ikaw ay tatawagin ng Israel. Ibig sabihin, napakalaking pagpapala. Yung ipinangako ng Diyos kay Abraham, mga minamahal, kay Jacob matupad, na sabihin ni Jacob, magmula ang 12 tribes of Israel. Everybody say, praise the Lord! Mga minamahal, kapag meron kang idinadalangin sa mahal na Panginoon, ipaglaban mo yan. Makipagbuno ka sa Diyos. Hindi tinitignan ng Diyos yung kahinaan mo, yung pagkukulang mo. Ang titignan ng Diyos dyan, yung sincero mong paglilingkod. Kung karapat-dapat ka bang tumanggap ng kahilingan mo, kung karapat-dapat ka bang tumanggap ng pagpapala. Tinitignan din ng Diyos, mga minamahal, yung ating pagtitiis. Wala pong pagpapala na nakangangalang tayo at bababa ng Diyos ang biyaya sa ating bibig. Walang ganoong pagpapala, mga minamahal. Kaya nga si Jacob, tiniis niya, nakipagpunyagi siya sa Diyos, bagamat mahirap, masakit, mga minamahal, hindi niya binitawan ang mahal na Panginoon hanggat hindi siya binasbasan. Ganoon din sa atin. Huwag mong bibitawan ang panalangin mo hanggat hindi tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makipagpuno ka sa Diyos. Paano tayo makipagbuno sa Diyos? Hindi na katulad ng panahon ni Jacob na literal. Mga minamahal, sa ating panahon, paano ka makipagbuno sa Diyos? Makipagbuno ka sa mahabang pananalangin, mahabang pagpupuri, sa pag-aayuno, sa pagtatapat, sa pagbibigay, laging tumadalo sa ating panalagaway, laging namumuhay ng may kabanalan. Everybody say, praise the Lord! Hindi ba ibigay ng Diyos yan? Mga minamahal, kung si Jacob mandaraya, manlilinlang,
tayo, mga minamahal, ay nagsusumikap ng makasunod sa banal kalooban ng Diyos. Kung yung panalangin mo matagal na wala bang katugunan, baka hinihintay lang ng Diyos, mga minamahal, na siya ay pagpunyagian mo sa pamamagitan ng matinding pananalangin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Pakibasa, Judges chapter 6, 12 up to 16. Dito po sa Aklat ng mga Hukom, Kapitulo 6, may talatang 12 hanggang 16. At napakita ang anghel ng Panginoon sa kanya, at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw ay lalaking makapangyarihang may tapang. At sinabi ni Gideon sa kanya, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumasapit sa amin? At saan naroon ng lahat niyang kababalaghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga magulang na sinasabi? Hindi ba tayo inihaw ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayon, hiwalayan kami ng Panginoon, ibinigay kami sa kamay ng Madyan. At tingnan siya ng Panginoon, at sinabi, Yumaon ka sa kalakasan mong ito, at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madyan. Hindi ba kita isinugo? At sinabi sa kanya, O Panginoon, paanong iniligtas ko ang Israel? Narito ang aking kan, ang kan ay siyang pinakadukha sa Manases, at ako ang pinakamaliit sa bahay, sa bahayan ng aking ama. At sinabi ng Panginoon sa kanya, walang pagsalang ako isa sa iyo, at iyong sasaktan ng mga Madyanita na parang isang lalaki. Palakpakan natin dakilang Diyos, mga minamahal. Isa ulit na great man in the Bible ang naka-encounter sa Diyos face to face sa pamamagitan ni Gideon. Mga minamahal, si Gideon, kung hindi niyo siya kilala, si Gideon po ay galing sa isang dukhang pamilya. Mahirap na pamilya, at siya po ang pinakamaliit sa kanilang buong sambahayan. At ano yung pangatlo? Si Gideon, mga minamahal, ay isang duwag. Takot, mga minamahal. Duwag siya, mga minamahal ko. Kaya, nagpakita, na-encounter niya ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil, mga minamahal, wala pong gustong tumayo bilang leader that time. Walang sino man pwedeng mag-lead doon sa mga Israelites, mga minamahal, upang itaboy yung mga kaaway nila na napakarami. Libo-libong Midianites, Amalekites, mga minamahal. Gusto silang sakupin, mga minamahal ko. Walang maglakas loob na tumayo, mga minamahal. Kaya nga ito si Gideon, mga minamahal, na walang tiwala sa sarili. Dahil siya ay napakaliit, siya ay duwag, siya ay hindi kilala sa ang kanilang pamilya ay dukha lamang. Ano ang nangyari kay Gideon, mga minamahal? Nang kanyang makaharap ang Diyos, ang sanabi sa kanya ng Diyos, ikaw na matapang. Everybody say, praise the Lord. Ikaw ang aking susuguin upang pagtagumpayan ang inyong mga kaaway. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo pala, kahit minsan ang tingin natin sa ating sarili ay mahina tayo bilang tao. Minsan kahit ang tingin natin sa sarili natin na wala tayong lakas, wala tayong magagawa. Sa tuwing palang makatagpo natin ang Diyos, kapag pala sinabi ng mahal na Panginoon, anak, malakas ka! Anak, pagtagumpayan mo ang problema mo! Anak, kaya mo ang pagsubok mo! Everybody say, praise the Lord! Kapag sinabi pala yun ng Diyos sa atin, mangyayari yun, mga minamahal. Magaganap yun, mga minamahal. Yan yung isa sa mga dakilang bagay, mga minamahal, na kapag ating nakakatagpo ang Diyos, mga minamahal ko, may something miracles happen. Merong dakilang bagay na nangyayari. Si Gideon from being a coward, sa pagiging duwag, sa pagiging maliit na lalaki, mga minamahal, nung kanyang makatagpo ang Diyos face to face, nag-anyong anghel, mga minamahal, si Gideon po, mga minamahal, ay naging isang matapang na lalaki. Tinanggal ng Diyos yung kanyang takot, tinanggal ng Diyos yung kanyang pag-aalala, tinanggal ng Diyos yung kanyang pag-aalilangan sa mga bagay na hindi niya makontrol. Ganoon din sa ating panahon, mga minamahal. Minsan, may mga bagay tayong inaalala, natatakot tayo bilang tao dahil hindi natin makontrol. Kasi kapag ang tao, sa isip niya, na kaya niya makontrol ang isang sitwasyon, kahit paano hindi siya matatakot kasi may naiisip siyang solusyon. May naiisip siyang magagawa niya. Subalit kapag ang isang tao hopeless at walang magagawa, dumarating minsan yung pag-aalinlangan at takot, mga minamahal. Kaya nga,
tayo mga Kristiyano, mga minamahal, na anak ng Diyos na pinagpalang lubos, sa tuwing ating katatagpuin ng Diyos, inaalis ng Diyos yung ating takot, inaalis ng Diyos yung ating pag-aalinlangan, inaalis ng Diyos yung ating mga kahinaan, tayo ay binabago ng Diyos. Ginagawa tayong matapang ng ating mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Ganoon din. Sabi ng Biblia, Jesus is the same yesterday, today, tomorrow, and forever. Kung paano nagmamanifest ang Diyos noon, kung paano kumikilos ang makapangyarihang kamay ng Diyos noon, gayon din sa ating kapanahunan. Kaya kung natatakot tayo minsan sa ating kalagayan, kailangan mong katagpuin ng Diyos. Dahil kapag nakatagpuan mo ang Diyos, palalakasin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung yung pagsubok mo, hindi mo kayang solusyonan, kapag nakatagpo mo ang Diyos bibigyan ka ng solusyon sa iyong problema o sa iyong pagsubok. Everybody say Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pakibasa last verse, Lucas Kapitulo 8, 43 hanggang 47. Dito po sa aklat ni San Lucas, Kapitulo 8, versikulo 43 hanggang 47. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan, na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay at sino may walang makapagpagaling sa kanya, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at pagdakay na ampat ang kanyang agas. At sinabi ni Jesus, sino ang humipo sa akin? At nang tumatanggi ang lahat ay sinabi ni Pedro at ng mga kasama niya, Guro, iniipit ka at sinisiksik ka ng karamihan. Dalapat sinabi ni Jesus, may humipo sa akin sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. 47. At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal at nagpatira pa sa harapan niya, na isinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya'y hinipo niya at kung paanong gumaling siya sa kapagdaka. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yung unang 3 talata, mga minamahal, yun ay yung pakikipagtagpo nila sa Diyos ng 3 lalaki sa pamamagitan ng manifestation of God. Yung una kay Moises, burning bush. Yung pangalawa at pangatlo sa pamamagitan ng isang lalaki na anyong anghel. Pero Diyos yun, mga minamahal. They encounter God. Itong pang-apat nating talata sa New Testament na ito, na yung isang babaeng hopeless. Mga minamahal, isang babaeng dinudugo, inaagasan for 12 years. Mga minamahal, wala talagang pag-asa ang ganitong babae. Sabi ng talata ating nabasa, lahat ng kanyang, kung mababasa po natin ang buong chapter, lahat ng kanyang kayamanan, ari-arian, naubos. Dahil sa kanya pong pagpapagamot sa mga manggagamot, ngunit hindi po siya napagaling, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, nang isang araw na malaman niya na ang ating mahal na Panginoong Hesus ay pupunta sa kanilang lugar, mga minamahal, siya po ay nakipagsiksikan sa lubhang karamihan. Everybody say Amen. Tingnan niyo, mga minamahal, ha? Yung kalagayan ng babaeng ito, mahina. Unang-una, mahina. Dahil may karamdaman for 12 years. Pangalawa, emotionally, breakdown, broken-hearted, walang lakas, mga minamahal. Kumbaga, durog na durog ang babaeng ito. Yung kanyang kalagayan, mga minamahal, masasabi nating hindi able para pumunta sa napakadaming tao at makipagsiksikan. Subalit, kanyang pinilit at ginawa. Everybody say Amen. At nang pinilit ng babaeng ito, bagamat hindi niya kaya, mga minamahal, kung titignan natin, hindi niya talaga kaya makipagsiksikan sa lubhang karamihan hanggang sa maabot niya ang laylayan ng ating pinakamamahal na Panginoon at siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say Amen. Ano yung lesson, mga minamahal? Ang ibig sabihin ng Diyos, mga minamahal ko, bagamat yung mga problema at pagsubok, hindi natin kaya, mga minamahal, pilitin mo makatagpo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yung babae, nung nahipo niya yung laylayan ng ating mahal na Panginoon, yung kanyang napakalaking problema, automatic, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Laylayan ng Diyos na hawakan ng babae. Sa ating panahon, ano yung ating nahihipo sa Diyos? Ang nahihipo natin sa Diyos, hindi lamang laylayan ng Diyos, bagkus yung kanyang puso, mga minamahal. Masigit, mga minamahal ko. Everybody say, praise the Lord. Inyong mga minamahal, napakahalaga sa paningin ng Diyos
na tayo po ay nagpupumilit na makatagpuan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, sa ating kapanahunan, saan natin kinakatagpo ang Diyos? Dito po, sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano mo masasabi na nakatagpo mo ang Diyos harap-harapan, katulad ng mga unang 4 na talata, kapag bumaba sa iyo ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, katunayan na nakatagpo mo ang ating dakilang Diyos. Katunayan na nahipo mo ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang kagandahan doon, mga minamahal? Yung babae, nahipo niya pa yung laylayan ng mahal na Panginoon, pinagaling sa kanyang malubhang karamdaman. Hindi pa nag-release ang Diyos ng kapangyarihan doon. Kaya nga nagtanong siya kay Pedro, Pedro, sino ang humipo ng aking laylayan? Dahil may bisa na lumabas sa akin. Ang ibig sabihin naman ng Panginoon doon, sa ibang translation, may kapangyarihang lumabas sa akin. Kung titignan natin, mga minamahal, ang talatang ito, once pala na ang isang Kristiyano, nahipo mo ang Diyos kesa ang laylayan ng Diyos, kung ang puso ng Diyos ay nahipo mo, automatic pala na lumalabas ang kapangyarihan na ating mahal na Panginoon at ipinagkakaloob sa iyo. Hindi mo pa man sambitin, hindi mo pa man sabihin ang pangangailangan mo, ang problema mo, automatic, binibigyan ng Diyos na solusyon ang iyong mga problema. Everybody say, praise the Lord! Diba? Yung babae, wala pa siyang hiniling sa Diyos. Wala pa siyang hiniling sa mahal na Panginoon. Hinipon niya lamang ang laylayan ng ating dakilang. Automatic may lumabas na kapangyarihan sa Diyos. Ganoon din sa ating panahon. Hindi magbabago yan, mga minamahal. Sa tuwing nahihipo mo ang puso ng ating mahal na Panginoon, automatic ipinapadala ng Diyos sa iyo ang solusyon sa problema mo. Automatic pinagagaling ng Diyos ang iyong karamdaman. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya napakahalaga na sa tuwing tayo narito sa palanambahan, wala kang ibang gagawin kundi paborihan ng Diyos. Palugtan mo ang ating mahal na Panginoon na sa ganon, paihipo mo ang kanyang puso, mga minamahal. At kapag nahipo mo ang kanyang puso, automatic, yung prayers mo may katugunan sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say amen! Gagaling ba yung babae kung hindi niya nahipo ang laylayan ng Diyos? Bago dumating ang mga solusyon sa ating mga problema, bago natin makamtan ang basbas, bago natin makamtan ang pagpapala, bago natin makamtan ang kagalingan, kailangan may gawin tayo. Kinakailangan natin magsumikap na mahipo ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating kapanahunan, hindi lamang nating harap-harapan nakakatagpo ang Diyos dito sa banal na gawain. Siya mismo sumasa atin, siya mismo tumatahan sa atin. Kaya masigit ang kapangyarihan, masigit ang kagalingan, masigit na pagpapala ang ating makakamtan sa ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, something happen, miracles happen when we encounter God. Kaya yung mga talatang ating nabasa, yung 4 na lalaki o 3 lalaki at 1 babae na nakipagtagpo sa Diyos, binago ang kanilang pagkatao, in-equip sila naman ng Panginoon, pinalakas sila, pinatatag sila, binago ang kanilang makahinaan, binigyan sila ng pag-asa. Ganon din sa ating panahon. Kailangan natin katagpuin palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kinakailangan palagi tayong sincero. Kapag nasa banal na gawain tayo, kinakailangan lagi natin madama ang matamis sa banal na presensya ng Diyos. Magpasalamat ka na nakakilala ka sa tunay na Diyos, mga minamahal. Hindi katulad ng iba, mga minamahal ko, iba, kahit anong iyak nila, kahit anong luha nila, hindi nila makatagpo ang Diyos. Subalit dito, napakapalad natin, itaas mo lang iyong kamay. Lumuha ka, magsumamo ka sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, makakatagpo mo ang Diyos. Bakit? Nahipo mo ang puso ng mahal na Panginoon. Masigit pa, mga minamahal, kung yung babae, ang laki ng problema sa isang iglap, yung sinulusyonan ng Diyos, how much more? Kahit anong problema mo, kahit anong karamdaman mo, kayang-kaya ng ating mahal na Panginoon, hipuin mo ang puso ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Habang tayo umaawit, mga minamahal, umawit po tayo sa ating dakilang Diyos. Magpasalamat tayo at nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, yung mga talatang ating nabasa, lahat yan, ganyan na ganyan po, mga minamahal, ang pagkilos ng ating mahal na Panginoon sa ating kapanahunan. Kaya nga, hindi baliwala yung
yung inyong pagluha sa mahal na Panginoon. Hindi baliwala yung pag-iyak sa tuwing araw ng palalagawain. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Awitin natin yung salamat, nakilala kita. Hallelujah. Dati ako ay habang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Magpumilit ka katulad ng babae. Yung babae mahina. Layo naman Yung babae walang pag-asa, malubha, karamdaman. Pero pinilit niya na mahawakan ng laylayan ng mahal na Panginoon. Kaya kung may problema ka ngayon, sa mga nanonood sa aming mga live webcast viewers, kung mabibigat ang iyong pagsubok, malaki ang iyong mga problema, kabuntok, hipuin mo ang puso na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hindi ka bibiguin ng ating dakilang Diyos. Nakikita na mahal na Panginoon na ating sakripisyo. Nakikita ng Diyos, mahal na mahal, yung ating mga pagluha. sa akin, O Jesus, Ikaw lang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman mo na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita. First dance, hallelujah. Ako ay para pa nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Kay layo naman damdamin na, kay taga hanggang kailan pa ihintay. Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, Ikaw lang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa
hawakan mo yung iyong panalangin, kapatid. Huwag mong bibitawan hanggat hindi tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon yan. Kahit gaano kalaki, kahit gaano kabigat ang inihiling mo sa Diyos, makipagpuno ka. Tiisin mo yung sakit. Pilitin mo, mapaoo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi madamot ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kapag nakita niya nagsusumikap ka, nagpupumilit ka, ipagkakaloob sa iyo ng mahal na Panginoon ang iyong mga dalangin. Ang lahat ng iyong mga pangangailangan, mga minamahal. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo po ay manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Nagkila mapagpalang naming Ama Diyos ng mga paninsalahan, aming mahal na Panginoon Jesus. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Dahil alam namin, mahal na Panginoon, sa tuwing ikaw ay aming nakakatagpo, mahal na Panginoon, pinagpapala mo kami, mahal na Panginoon. Pinapalakas mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Nire-revive mo kami, mahal na Panginoon. Inaalis mo ang aming mga takot. Inaalis mo ang aming pag-alinlangan, ang aming pag-aalala. Inaalis mo lahat, mahal na Panginoon, na nagpapasakit sa aming kalooban, mahal na Panginoon. Kaya maraming salamat dahil napaka-walad namin na kami malayang malaya na aming ikaw ay makatagpo sa lugar na ito, mahal na Panginoon. Anumang oras na kailangan ka namin, mahal na Panginoon, palagi kang nariyan, mahal na Panginoon. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago, sa iyong kapangyarihan na hindi nakuubos sa amin, mahal na Panginoon. Patuloy na pagkilos ng iyong makapangyarihang kamay sa aming mga buhay. Thank you, dearest Jesus, maging sa aming minamahal at ginagawa na pastor, mahal na Panginoon, patuloy na mahabang buhay na ipinagkakaloob mo sa Kanya. Patuloy niya kaming ipinapanalangin, mahal na Panginoon, bakapan ang lahat ng mga banal na gawain. Maraming salamat, mahal na Panginoon, na patuloy mo kaming pinalalakas at pinangahawakan ng bawat isa. Ito nga, samot na lang sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Mami na mahal, sabi ng Biblia, kapag ating nagawa ang kalooban ng Diyos, hindi po maiksi ang kanyang kamay upang hindi tugunin natin mga dalangin. Ipatong ang isang kamay sa ulo, mga minamahal, at ang isang kamay doon sa parte ng katawan na meron tayong karamdaman, mga minamahal. At pagkatapos sawayin ang mga karamdaman, itaas natin dating dalawang kamay upang palayasin ang mga problema at pagsubok, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Opo, dakilang Diyos sa mga banal, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin na aming minamahal, ginagawa na pastor, sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman sa aming pisikal na pangataon, ubos, sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, diabetes, high blood, low blood, cast out in Jesus' name. Be healed right now in the name of Jesus. Lumayas kayo sa mga parang pangalan sa demos of COVID-19 viruses, cast out in Jesus' name. Problema, mga pagsubok, kahirapan, hadlang sa mga panalangin, cast out in the name of Jesus. Di mo yun naman kahilaan, pag-alilangan, kawalan ng pananampalataya, lumayas ka sa mga parang pangalan, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. At bilang tanda, mami na mahal, ng ating mong pagtatagumpay sa ating malagawan sa araw to, sincere tayong sumigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo, mami na mahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Na lahat ng kapurihan, pagluwalhati, pagsamatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po naman. Praise the Lord. God bless you po, beloved.